Hello treasure hunters all over the Philippines. Shout out to you guys who just opened my channel right now and to my avid followers. How are you today? Ngayon ang ating i-decode ay ang letter K sign for treasure kung paano ito kunin. And at the end of my video, I will be giving away some map for treasure hunting. Hang on for that. Alright mga ka-TH, atin ang umpisahan ang pag-decode ng letter K. Ito ang page sa aking libro on the Yamashita Dreambook Codes. Ang letter K ito ay ayon sa 12 and 18th Engineering Battalion, yung tinatawag na Engineering Regiment ng Japanese Imperial Army. Na siya ring nagbaon ng maraming gold bars ng Emperor ng Japan. Marami kasi sila, meron din si Yamashita, si Homa, si Takeda. At ito ang pang-apat na grupo na nagbaon ng treasure ng Emperor ng Japan. So dito tayo muna, letter K. Ang meaning niyan ay treasure down below. Down below sa sign. Dito naman sa 7K, that is boxes of gold. Ang karugtong niyan ay under the big rock. Ito naman na sign ay deposit under big stone or under the big rock, ang 7KD. While ang 7K lang ay treasure under the square. Kung ano man yung mukhang square doon na bato ba yun or slab of cement or concrete. Basta square na nakatakip, that's the sign 7K, treasure under square. And 4K, inside or beside or side. So meaning to say, sa stone yan, sa big rock. It's either inside the big rock ang 4K or beside or side by the big rock. Or nasa loob ng big rock pero nasa gilid siya ng rock. Halimbawa dito, inside, sa gitna, or maybe in the side of rock. Yun ang ibig sabihin ng 4K. Kasi marami sa atin ang nakakita niyan, yung K tapos may kasama siyang mga numbers or letters. Dito naman tayo guys sa itong kay Yamashita. Ito ang sign ni Yamashita sa K. Ang meaning niyan ay image of Buddha. Yung makikita muna ay image ni Buddha, and then pag makita mo na yung image, mayroon pang isang sign doon. Example diyan yung may papakita ko sa inyo guys. Sandali lang. Alright guys, ito yung example ng image of Buddha. Yung kanina na sign, itong K1A, yan ay belong to Yamashita Treasure. Si General Yamashita ang nagpabaon yan at yun ang nilagay na sign, yung K1A. At ang meaning niyan ay image of Buddha. Pwede yan nakakarve sa bato na ganito. Pwede rin parang figurine or rebulto ni Buddha ang makita. At sa rebulto ni Buddha, doon makita yung mga indicator or mga sign kung saan ba talaga hahanapin. Under ba sa image ni Buddha or sa gilid ba? Kasi meron yang mga indicator, mga pointers, mga arrow. Example dito, naka-smile na siya at nakaharap sa iyo ang dalawang mata. Ang meaning niyan ay
nakaharap ka na sa treasure. Ngayon kung nakalatag ito sa lupa at nakadungo ka sa kanya, nakaharap ka pababa, meaning to say underneath or below the sign na ito ang treasure. Naka-smile na yan kasi happy ka na, kasi makukuha mo na. At ngayon ay umpisahan na natin ang requested sign na i-decode natin ngayon, ang letter K. Ngayon, ito yung itsura ng letter K. Nakaganyan. Actually, ang letter K ay hindi yan talaga K. Yan ay arrow na nakadikit sa line. Nakaganyan. So, itong mga direksyon ito, halimbawa dito, yan ay direksyon papunta doon. Ito rin sa gitna, papunta rin doon. Ito rin ay dito. Pero matutukoy natin yan dahil mayroong sinasabi na indicator ang bawat sign na yan. Hindi nyo mahalata mayroong indicator ito. Ano ba ang meaning ng dalawang dash na yan? Ang bawat dash na yan ay 10 meters yan sa mga Japanese, while sa Koreans ang bawat dash ay 5 meters. 5 meters pag mga Koreans ang standard nila pagbaon. Sa Japanese ay 7 to 10. Sabihin na natin sa Koreans ay 5 plus yan. 5 to 6 meters. While ang Japanese ay 7 to 10 sa bawat guhit na ito. So dahil sa dalawang guhit siya, meaning to say kung Japanese treasure yan, yan ay pinakamalayo ang 20 meters, or kung wala sa 2014 kung Japanese. Okay, unahin natin ang Japanese. So kung Japanese treasure ito guys, ang nangyari dyan ay dalawang guhit ito. So tag 10 meters yan times 2 equals 20 meters ang layo. Ang distance niya ay 20 meters. Kung 10, kung 7, 14 meters yan. So paano natin malaman kung saan papunta? Dito ba? Dito or doon? Ngayon, tingnan naman natin kung anong gamit itong hole na ito. Kung anong purpose niya. Well, ang hole na yan, yan ang item. Kaya nakalagay yan sa unahan or sa ibabaw ng letter K. Kasi ang letter K ay arrow yan, nakaganyan yan. Tapos kunin natin ang center dito. And then gagawa tayo ng line na mag-cross galing sa corner ng K papunta sa dito sa item sa circle. So ito ang mangyari dyan. Ito ang center. Ito yung i-point natin dyan. And then diretso tayo dito in a straight line yan papunta dito, very straight line. And then hanapin natin ang 20 meters. So kung dito ang 10 and then dito ang 20, dito tayo maghukay. Kung wala dyan kasi 7 to 10 meters, dito sa 14 dito. So 14 to 10, I make that 20 meters. Kasi 7 to 10 meters pag Japanese. Ngayon pag Korean ang nagbaon yan, ang bawat guhit niyan ay 5 meters lang. So kung Korean naman tayo. So kung Korean yan, bawat guhit ay 5 meters lang. So 5 times 2 equals 10. Malakas ang kutob ko na Korean ang nagbaon nito. Kasi sa forma palang letter K na, Korean na siya. Di ba guys? So ganun din. Dito, ang center natin. Kulayan natin ng yellow na naman para sa Korean. Kunin natin ang center dito. At ang center din ng item.
na yan. And then mag-project tayo ng very straight line papunta dito. Ngayon, kung tag 5 meters lang yan at dalawa, yung pang 10 na metro ay dito lang. Maiksi siya guys sa Japanese kanina, at yung ang kanina ay dito yung Japanese. Ngayon maiksi na siya kasi 10 meters na lang siya. Pero pasok pa rin siya sa first. Malapit siya sa 14 meters ng Japanese. Kaya malakas ang kutob ko na itong letter K na ito ay parang simbolo na rin yan na Korean. Pero yung arrow, yung K ay talagang arrow lang yun. Nagaganyan lang. Arrow na may straight line na ganito. Para reference yan, para makuha ang center ng sign na ito, para makuha. Kaya meron siyang parang letter B dito. Na yan ay kung tingnan natin ay arrow na nakaganyan. Kasi decoding yung mga codes are very enigmatic. Full of mystery yung mga simbolo nila kasi mga magaling yan sa paggawa ng symbols. Ang mga Japanese, sila nga yung unang nakaimbento ng electronics. Kaya magaling talaga sila mag-isip. Ngayon guys, may nagtanong sa akin, sir, paano kung dito yung circle, yung item? Ganun pa rin ang pagkuha niyan. At wala ng indicator. Wala na yung dalawang guhit na yan. So ganun pa rin guys, kaya lang ang mangyari nito, diretso na tayo sa 5 meters distance. Kung Korean, and then kung Japanese, 7 to 10 meters. Kung Japanese ang nagbaon yan guys. Alright, so ating palaging tandaan na ang nagbaon ng treasure ay dalawang klaseng nationality, yung Korean at Japanese. Magkaiba ang kanilang measurement, mga reference. Alright, so kunin natin ang center dito. At ganun pa rin ang style niyan ay i-project galing sa center at center nitong item na hole na butas at diretso tayo dito. Ayan, in a very straight line. Gamitan nyo ng straw or nylon, parang yung gamit ng mga mason, para straight yung line papunta doon. And then measure tayo ng unang paraan natin ay Korean, 5 meters dito. Pag hindi natin matagpuan sa Korean method or sa Korean standards of measurement na 5 meters, kunin natin sa Japanese na 7. Kung ang 7 dito, okay ulit tayo. And then kung wala, doon tayo sa 10 meters dito. So 7, 10, 5. Yan yung mga measurement palagi sa treasure hunting. Kung walang reference, walang indicator na 10 meters yan, yan na lang ang gawin nyo guys, 5, 7, and 10 meters. Trial and error, 3 hukay, matagpuan nyo yan. Sure na yan. At ayon sa aking experience, ang dot na ito, pag Korean yan, ang lalim niyan ay 5 feet lang. 5 feet. So hindi umabot ng 2 meters, mababaw lang. Pag Korean ang nagbaon, pero pag Japanese yan, malalim yan. Sigurista kasi yung mga Japanese. Kaya Korean, mababaw lang. Bawat tuldok ay 5 feet. Ngunit pag Japanese yan ay napakalalim. Okay, at balik tayo dito guys, yung pinakauna natin. Ito yung sa request ko na sabi niya ng ating followers ay may nakita siyang letter K na yung tuldok daw ay nasa itaas ng letter K. So ganito ang gawin mo, brother.
kunin mo yung center ng letter K. Pero tingnan mo muna, baka mayroong ganito, yung maliliit na lines. Yan ay tag 10 meters kada isa niyan. Pag Koreans, 5 meters ang isa. Pero kung wala yan, hindi yan nakikita dyan. Ito lang talaga yung nakikita mo. So, kunin mo ang center nito ng K at mag-project ka ng line na tatama dyan. Tapos diretso ka doon. Ngayon, kunin natin ang Korean measurement. Pag Korean, 5 meters. Pag Japanese, dagdag tayo uli ng 5 meters. At maging 10 meters. So yan lang, easy, very easy. 5 to 10 meters. Dalawang hukay lang. At kung Korean ang nagbaon yan, ay 5 feet lang ang lalim, mababaw lang. Wala pang 2 meters ang lalim ng item. Pero sa palagay ko hindi yan gold bars. Yan ay giveaways. Kasi pag gold bars, napakaraming sign ang makikita mo sa bato. Ituturo ka doon sa ibang bato, mayroon na namang sign. Guguluhin ka talaga. Pag big deposit, mayroong 3 or 4 na sign na makikita na malayo ang mga distansya ng mga yan. Mayroong sign na sa kahoy, mayroong sign na sa malaking bato, mayroong sign na nakatago pa, na ibaon pa sa lupa yung bato na may sign. Ganyan pag malaking deposit of treasure. Tulad nung pinakita ko kanina na image o Buddha. Sa ilalim yun ng lupa nakuha. Ito yung example ng marker sign na natagpuan sa ilalim ng lupa. Hindi siya makikita sa ibabaw kasi nakabaon yan. At dahil sa nakabaon, ang kasunod niyan ay treasure. Ang kasunod niyan, yun ay yung treasure. Nasa under sa kanya. Yung pag tinanggal mo yan, maghukay ka uli ng 1 to 2 meters, meron ka namang makitang ibang sign. At pagkatapos nun, kung wala pa rin, ang kasunod nun ay yun na yun. May makikita ka ng mga boxes, mga concrete pa na box or yung binuhusan ng konkrito na box of ammunition na may mga laman. At sana ay meron kayong kunting natutunan sa aking presentasyon ngayon mga ka-TH. At don't go away, meron akong bonus sa inyo na ibibigay. Ito ay isang mapa sa lugar ng Panabo at meron itong coordinates. Hang on for that. Akin yan ibibigay sa inyo ngayon ha. At eto yun guys, ito ay matagal na itinago ng aking father na mga mapa. Kaya lang ako ay hindi ko kayang pumunta ng mga malalayong lugar kasi may edad na rin at mahina ng katawan. Kaya binigay ko na lang sa inyo, baka sakali makuha nyo. Siyempre naman, balatuhan nyo naman ako, di ba? Okay, so salamat. At ako hindi na magtatagal, ako'y magsasabi na God bless and sana may the fortune be with you guys and don't stop chasing for that golden dreams of yours. Thank you and ciao for now.